Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, pag-uusapan natin ito, no? Yung maangas na rider, pinatulfo na. Salamat kay Paul Shu. Sino pa ba yung sa akin, refer sa akin nito? Si Sir Ma'am Grace Quijano. Baliktad kasi yung name eh. Ma'am Grace Quijano. So, sino pa ba yung post? Ito si Sir Milo Laksina. Salamat po sa inyo ha. So ito, pag-uusapan natin. Nako, ito pa naman yung pinaka-aabangan ko. Yung may maangas na kagawad. Di ba? Tingnan natin kung ano mangyari. Ano natin, baka tayo makopyright ni Sarapi. Play natin. Actually, parang wala lang naman, nung nasalubong siya. Parang wala lang naman eh. Na hindi ko nga rin maintindihan bakit ganun yung nangyari. Diba, wala naman siya sa linya, basta kasalubong niya ng ganun, okay naman eh. Sa totoo lang naman pwede nang palampasin yan eh. Diba? Masyado namang overkill kasi yung reaction nun. May sasakyan po sa gilid ko eh, sa may right side ko, and then may mga may kainan po na nasa kalsada rin. Opo. So medyo parang napagitna ako, pero iniwasan ko rin naman po sila. So hindi ko rin naman po sila binusinahan or sinigawan or sinabihan. Narinig din naman po sa recording ko. And then nagulat na lang po ako nung hahabulin ko na yung green light as nag-yellow light na po kasi napansin ko po na may Honda na sasakyan and then may van po sa may unahan. So hindi na po ako tumuloy. Para po hintayin ko lang po mag green ulit para po kumanan ako para pauwi. Okay. And then nagulat na lang po ako, may biglang humampas sa likod sa may ulo ko. Tapos yun na po, may pinagmumura ko, tapos sinabihan na maangas, which is hindi ko naman po alam kung bakit. Pero bakit niya ginawa yun? Nakasalubong ko lang po sila, hindi ko po sure. Walang reason. Walang reason po. Ito mga gustong-gusto po ni Sarapi, no? Yung mga nagba-viral na yan. Random lang. Opo, random lang po. And then, yun lang po. Medyo napansin ko lang din po nung habang sinisigaw-sigawan ako, medyo amoy alak din po nung time na yun. Ayun. One way po yun. Baka napagtripan lang po kayo. Yun nga po yung iniisip ko, na baka nan-trip lang kasi one way, tapos binalikan lang po nila ako eh. Oo, parang nakabukod sa lasing, baka nakatake pa ito. Nakita mo na may tsura ng mukha niya. Oh, gigil na parang Nakatake na sarili daw. itong dalawa. So, dalawang nanapak po sa inyo, yung angkas pati yung nag-drive. Yes po. Yung angkas po is namalo ng helmet. Yun yung po yung una. And then yung pangalawa po is yung nanuntok. And then nagmumura po. Ayan po yung Yan, driver. si Daniel Silla. So, identified na natin. Yes po. Apo, at I nasa already phone. filed na case na rin po. Aha. Okay. Which is medyo natagalan lang po yung pagpapile kasi yung tinatanong ko po yung mga details doon sa barangay. Nung araw din na po yun, nung pagkakataon na yun, ang nabigay lang po sa akin is first name. And then dumating po yung hapon, gabi, tsaka lang po nila na ibigay sa akin yung time na so may Kasi nga pinoprotektahan. Na-identify na siya po ay si Daniel Silla. Na-identify ko po siya na si Daniel. Kasi lumaki din naman po ako ng Sampaloc. So, inikip taga doon ko din po siya. yung mga barangay Karatig. Kasi para po doon sa CCTV, pinuntahan ko po unang-una is yung 519. Okay. Which is yun yung nakakasakop po ng jurisdiction nung pinangyarihan. Which is, ang sabi naman po ng tanod is, residente yan doon sa kabilang barangay sa 517. Ayun, So, doon na okay. po ako nag-file ng kaso since doon na po naman nakatira eh. So, para diniretso ko na po. And then, nagpasama rin po ako sa PCP police po eh, para pumunta po doon sa barangay hall ng 517. Yan po yung driver. Po, yung driver po. Yung angkas niya, hindi pa identify. Ma-identify. Pero siya hubay nakausap na sa Hindi po. barangay. Nagtatago? Nagtatago po ata eh.
Okay, tawagan din natin siguro yung LTO para i-cancel ang Nako, lisensya. yari. Alam ko po is naglabas na po ng show cause order ang Oo, parang- LTO po, which is siguro po is parang hindi po ata umattend. Asik Lacanila, magandang hapon po sir. Ito Nako. pong si Daniel Silla, involved po sa road rage ng hampas po ng helmet ng isang motorista. Pinadala niyo po ng show cause order, tinabla raw kayo sa show cause order ninyo. Ano pong next step po, sir? Opo. Last week po yan, Sen, June 9, na nung schedule ho ng hearing, na-issuehan ko po kaagad ng SCO yan noong June 2. Ngayon, ang pinapunta ho niya sa amin yung abogado niya. Nanghihingi sila hanggang ngayong araw na to, Tuesday, na i-comply, iharap niya sa amin yung mismong nanakit na tao at May abogado. Mayaman. i-surrender yung driver's license. So, inaantay ko lang po yung report sa akin ngayon ng Intelligence Division kung nag-comply. Pero as of now, Sen, naka-suspend na po yung driver's license niya. Kung hindi po yan mag-a-attend pa rin po ngayong araw na to, Sen, ang recommendation ko po ay revocation na ng kanyang driver's license. Very good. Tapos yun naman pong motorcycle niya, Sen, naka-alarm pa rin po hanggang ngayon. Medyo pasaway po yung bata, abusado, sir. Parang pinagmamalaki niya, kamag-anak ata nung barangay captain eh. Yun pala. Ayun. Kaya pala nung ini-interview yan, parang pati yung mga tanod doon, or yung tanod, sorry, yung kagawad, pinagtatanggol siya. Mabait daw. Mabait yung batang yan. Diba? Kamag-anak pala. Aha! Oo. Kaya pala. Kaya po yung complainant natin parang pinahirapan eh, pinaikot-ikot. Ayun! Kaya pala. Okay, sino naman daw po barangay chairman na kamag-anak niya? Dito sa mga yung mga satisfying na ganitong episode ni Sir Rapi Tulfo. Kinakampihan ko si Sir Rapi eh. Yung pangalan po hindi ko lang po hawak ngayon, pero apparently, sir, nung pinahanap ko po kasi siya, nakakuha ko ng mga information na yun nga, na hanggang sa natumbok ko yung pamilya niya, yung kapatid niya, lahat sila na yun nga, ang nagpa-interview sa TV station yung kapitan, sinasabi niya, dinideny niya, hindi niya kilala, tapos mabait naman daw. Then na-found out namin na kamag-anakan pala ata niya. Kayo po naka-find out na kamag-anak nitong chairman. Kaano po Opo, ni chairman? marami- Pamangkin? Huwag nyo na iboto yan. Next election, pagka nag-angas uli ang kamag-anak niyan, pagtatanggol niya lang. Ano ba? Pati yung kagawad pinagtatanggol Parang eh. ganun Anak? po, opo. Kasi yung nung nag-verify po kami niyan, Sen, yung kanyang Facebook post na tuntun ko mismo, may mga previous post sila na may mga kamag-anak silang tumatakbong politiko. So, Nako. feeling untouchable, Sen, eh. Kaya ganyan kaabusado nako. yung batang yan. Ayun, buti ang galing niyo pa mag-imbestiga pala. Kasi kanila dapat nasa NBI din kayo. Magaling kayo. Okay, so Asek, kapag hindi umattend today, we have until 5 o'clock, so revocation na po Apo. ang susunod. Revocation na po yan, sir. Ang recommendation ko po yan talagang hindi na po yan makapagmaneho. Magkagipitan kaming dalawa, pati yung motor po niya, hindi na niya yan marirehistro. Ay, Then salamat. oras po na mag-drive po yan, Sen, yung dinadrive po niya, kahit na maayos ang papeles, i-impound namin yon kasi lumalabas po na driving without license. Mabuhay po kayo, Asek. Bilib po ako sa inyo. Yari. Thank you so Salamat very po. much, Asek. Thank you po. Chairman, magandang hapon po, sir. Itong si Daniel Silla, pamangkin mo pala to. Sa totoo po, hindi po, wala akong kamag-anak po dito sa Maynila. Dalawa na kami pagkalap po dito. O ano, friendship, close friend, na-check po ng LTO sa Facebook account ninyo na close kayo, especially nung kampanya. O, ano mo ito? Hindi po, sa totoo lang po, sila to. Pero sandali lang, pero kilala mo si Silla. Minsan ko lang po nakita nung minsan ko lang po nakita dyan sa ancestral home nila. Bakit po siya nakita sa ancestral house? Anong ginagawa niya doon sa ancestral house at anong ginagawa mo doon at kayo nakita dalawa? Nagputol po kami ng kahoy kung sa harap ng bahay. Doon po nakita itong tao na ito. Habang nagpuputol kayo ng kahoy, nakita mo siya doon sa bintana. Nilabas siya, doon ko lang po nakita na Ay, naku, kapitan. Biglang takwil agad kayo. Sino itong kagawad na kamag-anak ni Daniel Silla? si Dagawad. Ayun, kamag-anak din pala.
ito yung bugok na nag-advise na ano, no, na kung siya daw hindi rin daw siya susuko. Correct. Kaano-ano ni Kagawad Darwin Torres itong Cecilia, pamangkin, anak, kapatid? Hindi ko masyadong mag-anak ko. Dahil kasama po nila sa Calvito, sa Calvito eh. Isang kalye lang si Kagawad Darwin Torres at saka itong si Daniel Silla. Mag-isang kalye lang pero magkamag-anak. Kaya nga sabi ko, parang kamukha niya eh. So, alam ko kung magkamag-anak ko sila. Hindi mo alam kung magkamag-anak sila pero alam mo na close sila. At saka ikaw, sabi mo, nung nagpuputol ka ng kahoy, nakita mo sa ancestral house itong si Daniel. Lumabas po siya. Lumabas. Oo. Dahil pinuputol namin, nag-clearing pa kami. Ang punong tayo. Doon ko lang po nakita na pero ang pagkakating mga sa ngayon, bumisita lang po siya. Minsan mo lang siya makita. Minsan mo lang siya makita, sir. Yun lang unang pag... O, paano mo nasabing mabait kung minsan mo lang nakita? Kamukha niya, no? Kamukha ni Kapitan eh. Oh. Tignan mo itsuran mo, Kapitan. Matandang ikaw eh. Baka nga mamaya anak mo yan eh. Tignan mo ha. Saan ba yung... Yan oh. Tignan mo itsura nito ha. Yung hulma ng muka. Yung chubby cheeks. Tapos tignan mo ito si si Kapitan. Oh. Kuhang kamag-anak yata ni Kapitan to eh. Hindi, dahil mayroong nagsabi kasi dyan na taga dyan. O, taga dyan sa Calvino yan. At saka, na-investigahan na rin po ng kapulisan po yan. Hindi nila nakasarap yung tao nito. Kamag-anak po ang nakausap ko nila. Sir, okay, matanong ko na lang. Ano bang trabaho ng tatay ni Daniel Silla? Wala kong alam po sir kung anong trabaho magkulang nila. Kapitan ka doon? Ito ba ay pamilyang politiko? Yung kanya bang mga kamag-anak o tatay niya ba ay may pwesto sa gobyerno? O may pwesto sa politics? Hindi ko po alam po sir. Hindi ko po alam kung may kamag-anak siyang gano'n. Kasi nung pumunta daw Walang kwentang Kapitan to. Walang alam. sa inyo itong victim, pinagpapasapasan nyo eh. Yung victim, nung pumunta dyan sa inyo. Kasi after... Kwento mo, sir. Makinig ka, chairman. Sir, magsalita ka, sir. After the incident po kasi is pumunta na po ako sa 519 and then ang pumunta po ako sa precinct station po ng Espanya. Sinamahan po ako sa barangay 517 and then nakilala naman po nung parang tanod na girl and then yung may kagawad po na pumirma po doon sa blatter na nagsabi na taga doon po sa Sisa street yung Daniel. Pero sabi mo, parang hindi interested Hindi- yung barangay na tumulong sa inyo. Opo. Kasi base po doon sa is kung may nakakakilala naman po, siguro alam po nila agad yung mismong full name agad eh. So binibitin-bitin ka. Opo, binibitin-bitin po and then hindi po daw kilala and then wala naman po daw doon. Pero nasabi po nila na mabait na bata. Yun pala, mali. Mabait naman pala eh. Tapos hindi mo kilala. Nakita mo lang nung nagpuputol ka ng puno, mabait na para sa'yo. Nasa interview yon. I think GMA yata nag-interview, ABS-CBN. Na... Marang pasisikat ng araw na kinakampi na And siguro then nga na-find out ko rin kamag-anak. po nung kasama po yung investigador na yun yung ano din po ni secretary noon na kilala namin yung pamilya niyan kasi na doon yan tapat mismo ng bahay namin. Sige, anong klase pamilya meron po sila? Hindi ko lang po yung alam eh. Yun po yung pagkakabigkas ni secretary nung nando po kami yung kasama yung secretary po ng barangay. Oh, okay. Kilalang Chairman, kilala pala eh. Opo. nandiyan ba yung secretary ninyo? Natapat po daw po ng bahay nila yun. Wala po. Ay So, sir, wala po. anong klase pamilya meron itong si Cecilia? Hindi ko po talaga lubos na kilala po pamilya ko. Inutil. Hindi mo lubos kilala. Sekretary mo kilalang kilala eh. Hindi man lang ba naikwento ng sekretary mo sa'yo yan? Anyway, Chairman, I'll tell you this. Makinig po kay Chairman sa kasi kagawad. I don't care kung ito'y kamag-anak nyo, anak nyo, kung siya'y kamag-anak ng sinong Poncio Pilato sa gobyerno, wala tayong pakialam doon. Ang pakialam natin na meron siyang ginawang kasalanan, dapat pagbayaran niya at dapat huwag niyong kinukonsente at huwag kayo makialam dahil kapag nakialam kayo, ako makakaaway niyo po, sir. Opo. Kung sino man kayo. Ako naman po yan, sir. Okay? Hindi naman po kami nakikilang po. Sabi niyo mabait eh. Oh, nagtatago nga, sir. Major Ines,
Sino po ito si Daniel Silla? Sa pagkakaalam niyo pa, pagkakilala niyo sa kanya, sino siya? At ano ba background nito? Sir Rafi, yung po bang, ito po yung ano natin, ito po yung, kung di mo po nagkakamali, ito po yung suspect natin doon sa pananakit sa isa nating motorista, dyan po sa Tama. Sampaloc, Manila. Kung saan po, Tama. ang nangyari po dyan, nangyari yung insidente, tapos po, yung mga polis natin, nilocate po itong ating biktima at in-encourage po magreklamo. Kaya po naisampa na po yung kaukulang reklamo sa tanggapan ng taga-uting. Ang tanong, Noong June 9 sino yung po, pamilya daw para po noon? sa kaso is like physical injury, unjust vexation, at saka malicious mischief po kung hindi ako nagkakamali, Sir Rafi. Okay, so sa police po ito, hindi sa barangay yung kaso. Sa pulis na po. Okay. So Major, Yes, may file na po yan, sir. okay. Apo. Ano po ang pagkakilala niyo dito kay Daniel Silla? Ano yung pagkatao niya? Ano yung pamilya niya? Kasi napakayabang daw, napakaangas. Sir Rafi, pasensya na kayo. Wala po akong background dito sa tao na to. Maliban lang po doon sa pahawak-hawak kong reports na endorsement po natin sa Fiscal's Office. Okay, very good. Ang nakalagay lang po dito, nabanggit niyo po yung pangalan kanina, nakita ko po doon sa report. At yun nga po, yung naipile na po ng Station 4, yung kaukulang reklamo dito sa tao Okay, ito. sige po. Yung kasama niyo po, kasama ni Silla, yung angkas, hindi po pa identified? Hindi pa po, yes po, pero kasama po siya dun sa reklamo. Pagka na-identify Yan yun, daw Sir Rafi, yan. magkakaroon na lang po tayo ng pagdadagdag ng kanyang totoong pangalan. Pero po kasama po siya mismo sa reklamo na katulad ng binanggit ko kanina, yung physical injury po, unjust vexation, and malicious mischief po. Opo, okay. Dalawa po sila dyan, Sir Rafi, ang suspect po. Thank you po, Major. Kagawad, itong si Daniel Silla, pamangkin niyo po ito, ano? Tumawag po muna ako sa abogado kung maaari po ba ako magbigay ng statement. Ang Opo. payo po ng abogado ko, wag po muna akong magsalita. Hindi sir, ang tanong ko lang naman, hindi ko naman kita tinuturo na kasama ka doon sa paggawa ng krimen o pananakit. Hindi ka kasama. Ang tanong ko lamang po, kung kamag-anak ka ba o hindi ni Daniel Silla? 100% po, hindi ko po siya kamag-anak. 100% hindi mo siya kamag-anak. Opo. Pero bakit sabi ni chairman, kamag-anak mo raw? Hindi po, wala po sinabing gano'n si Kapitan ngayon. Nakikinig po ako eh. Sino itong kagawad na kamag-anak ni Daniel Silla? Tagawad Darwin Torres. So, sir, bakit yun man nasabi na siya ay mabait itong batan to? Hindi naman po sa kinakampihan po. Ang reaction video ko po na yon, unang-una po, reaction ko po yon sa pangbabati ko sila sa barangay namin na para bang walang ginawa, nagpabaya, at Sabi mo mabait tinatago. At ang totoo po niyan, wala pa po 24 hours, nandito po yung Melo Reaction Team, nandito po ang PNP, huling-huli po yata pumunta rito yung media po, hindi po ako nagkakamali. Pero sir, hindi mo kakampiyan ng isang tao kung hindi mo siya lubos na kakilala, tama? Lalo pat ikaw ay isang politiko. Hindi ka basta-basta magbabouch sa isang tao tungkol sa kanyang karakter if you don't know him that well. So binouch mo siya, meaning kilalang-kilala mo siya. At bakit mo siya kilalang-kilala? Kasi po, kapitbahay ko po yan. Totoo naman po na hindi talaga siya residente talaga. Pasulpot-sulpot lang dito sa barangay namin. Yung mga pasulpot-sulpot na pagpunta niya sa lugar namin, nakakahalubilo ko siya, nakakausap. Kaya doon po ako nagbase. Kaya nasabi ko po na mabuting tao po. Pero hindi ko po, pag sinabi ko po mabuting tao, hindi ko po sinasabi na tama po yung ginawa niyang pananakit. Bullshit! So ngayon sir, nalaman nyo na ito po'y pala nanakit, namalo ng helmet, mabuting tao pa rin ba o hindi na? Siyempre po, nagkaroon din po ng ang pagdadalawang isip. Pero kasi bakit? Kaya lang Hindi niya pa rin po kasi masabi. nasangkot sa gulo yan. Kaya nagulat din po ako. Naku, kinakampihan pa rin talaga. Sir, iuulitin kang tanong last na. Ngayon, Sige na po. siya ay namalo ng helmet at nakita gigil na gigil yung mukha niya at lasing, so mabait pa rin siya o hindi na? Nagkamali po siya. Nagkamali siya. Hindi niya dapat ginawa yon kasi mali yon. Opo. So therefore, hindi po siya mabait. Kasi ang mabait, kahit na anong klaseng correct. galit mo, hindi ka nananakit. Tama? Parang ikaw, sir, di ba pag kahit na anong galit mo, sir, hindi ka nananakit ng tao? Opo. Ikaw mabait kasi hindi ka nananakit. However, nagtatanggol ka ng mga tao masasama, hindi ka rin mabait. Kasi pinagtatanggol mo isang masamang tao Di ba ba? But anyway, sige, ganito, tapusin natin kagawad. Bad news po itong si Silla. Kami po, ang katapat niya rito sa programang Wanted sa radyo, sisiguraduhin ko na may kalalagyan siya.
at wala kang magagawa, hindi mo magagamit ang iyong pagiging kagawad kahit na sino pa connection mo dyan sa barangay ninyo na para siya ay tuloy-tuloy na makasuhan hanggang sa siya ay masintensyahan. Okay, sir? Senator, hindi ko po ginagamit yung pagiging kagawad ko. Hindi! Very good. Ginamit mo nga yung platform mo, nagbablog ka eh, pinagtatanggol mo eh. Ginagago tayo ni Kagawad eh. Hindi, sir, ako po yung nagbibigay lamang po ng paalaala sa inyong dalaw ni Chairman na wala dapat magkikialam sa inyo dyan sa barangay kahit sino pa kayo dahil kapag itong kaso, inawakan namin, tinulungan namin itong victim at ito'y nasa korte tuloy-tuloy na walang pwede makialam sa inyo dahil pag nakialam kayo, pati kayo damay. Okay, sir? Senator, opo, wala po umpisa, wala pong nakikialam po dito, sir. Hindi, pinakialaman mo na eh. Sinabi mo mabait eh. Okay, salamat po Kagawad sa time na binigyan nyo sa amin. Asek, Lacanilaw, sir. Opo, opo. Sumipot, hindi. Hindi sir, pati yung abogado niya bigla naglaho na rin. Nako. So, ang ano na po namin ngayon, revocation Wala na po yan sir, ang resolution, i-revoke na po yan. So, habang buhay po yan na wala na po siyang lisensya. Tapos yung alarm po ng kanyang motorsiklo, hindi po yan maaalis. So, hindi na po nila mapapakinabangan din yung kanilang motorsiklo. Wow. So, Music to my opo. ears. Thank Sir, you po. Opo. Sen, maidagdag ko lang po, no, yung narinig ko po kasi yung interview po ninyo doon sa Kagawad. Opo. Unang-una, sir, kung sinasabi nilang matino yung kamag-anak niya, alam po ba niyo yung vlogger na nag-upload nitong video na to? Mini-message po na nanggagaling sa kampo nila, tinatakot nila na dahil lumabas. Serial So, Ryan. ano ibig ko sabihin, sir? Ganon sila kaabusado. Oh. Na pinagtatakpan ng mga yan. Sa totoo lang, sir, sabi nila hindi sila nakikipagtulungan sila sa gobyerno. Sir, nahirapan kami pagkuha ng plaka. Hindi sila nakipagtulungan sa amin sa LTO. Oh, kita mo Bukod yan. tanging PNP lang ang tumulong sa amin, tapos ni-review lahat ng CCTV sa area hanggang sa makuha namin yung plate number. Pero sila, alam naman po nila na kumalat po yan sa lahat. Humihingi kami, nagtatanong kami sa kanila kasi nga nakakuha na po ako ng information kung saan barangay. Dininay nila eh. Okay. So sir, para sa inyo, talagang Kaya kamag-anak ni pala. Kagawad itong Cecilia. Kaya lang dinidinay po Opo, talaga ni opo, Kagawad. Opo, may ano po ako, may intel report po ako na nanggaling mismo po sa pamilya nila. Nako! Pamilya po niyo, ni Celia? Ni Sila po. Ni Sila. So, pamilya ni Sila, nagsabi mismo na kamag-anak nila Sinungaling! itong si Kagawad Yes, Torres. opo. Kaya hindi po nila maitatago yan, sir. Kaya po umabot po ng 2 linggong ganito. Liar! Dapat po, nung una pa lang po na action na nakaagad. Ay, salamat. Naku, napakabilis niyo umaksyon dyan. Asik Lacanilaw. Sobrang thank you po. Hangang-hanga po Thank ako you sa inyo. Magaling din kayo sa Intel. Okay. Sige po. So asahan po Salamat namin po. na Salamat po. revoke na yung lisensya niya, pati yung motor niya, hindi niya Apo. magagamit yun forever dahil pag nakita yan sa kalye, paparahin, i-impound ng LTO. Apo. Okay. Ang kagandahan po nito, sir, bibigyan tayo ng documentation ng LTO, magpapatunay na revoke na yung license niya, hindi siya makapagmaneho forever, plus yung motor hindi niya magagamit yun kasi naka-alarma na po yun. Hindi na may i-registro Apo. kahit kailan. Salamat po, sir. sa Salamat pagpunta. din po. Thank you po. May kadugtong daw, may kadugtong. Salamat at may content si Sir Rapi. So, ganun talaga, no? Ang kapal ng mukha, eh, no? Anyway, ganun talaga sistema sa Pilipinas, eh. Palakasan, eh. Di ba? Kung walang kapit-kapit, eh, mapapag-iwanan ka. Kaya kailangan talaga may mga kamag-anak ka para maitago ka. Anyway, yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.